Magandang araw mga idolo. Kinagabihan pagkatapos nilang kumain ay umuwi na agad sila. Ang kwartong ito ay maaari mong gamitin wika ni Han Solo. Nagpasalamat siya at sinabi na ngayon daw ay makakatulog na siya ng mahimbing. Pag-alis ni Han Solo ay napaisip siya na sa loob daw ng 10,000 years ay ngayon na lang niya naramdaman ang pagiging payapa. Kinaumagahan ay pumunta siya agad sa D-rank gate na sinabi ni Han Solo. Ang kanyang rank ay tumaas sa D-rank dahil sa napatay niyang hobgoblin. Nakapasok siya sa D-rank dungeon nang walang problema. Napagdesisyonan niya na maging maingat. Kaya naman ginamit niya ang power of silence. Base sa kanyang pagkakatanda sa sinabi ni Han Solo ay ang lizardmen daw ay malakas ang pandinig ngunit mahina ang paningin. Kaya naman ang power of silence ay magandang gamitin. Sinabi din ni Han Solo na ang lizardmen ay mahina daw sa apoy. Kaya naman ginamit niya ang Devil Andres, Power of Hellfire. At mula sa likod ay walang kaalam-alam ang lizardmen at sa isang iglap lang ay kumapit na ang apoy sa kanilang katawan. Pilit mang alisin ang apoy gamit ang tubig sa gubat ay hindi pera nito matanggal. Sapagkat ang kapangyarihan ng Hellfire ay hindi maaalis ng anumang tubig. Maaalis mo lang daw ito kapag gumamit ka ng demonic energy or magic power. Dagdag pa niya ay ang Hellfire ay sinusunog ang life force hindi ang physical na pangangatawan. Kaya naman magagamit niya parents sa mga bangkay ang gluttony. Biglang sumagi sa isip ni O Kangwoo si Han Taehyun na ang guild ay tinatawag na Andres Guild. Na kapag maging sagabal ito ay wawasakin niya na lang daw. Habang abala siya sa paggamit ng gluttony ay biglang sumulpot ang tatlong lizardmen na kinatuwa naman niya. Pagkatapos niyang ligpitin ang mga sumulpot na lizardmen ay bigla na lang may tumawag sa kanya. Hindi man siya nito kilala ay base daw sa kanyang suot ay beginner lang daw ang ating bida. Inalok din siya nito na sumama sa kanilang guild hunt. Tinanong niya ito kung ano ba ang kanilang guild. Nakangiti pa ito at matikas na sinabi na sila daw ay Andres Guild. Tiningnan niya ito at biglang naalala ang hangal na si Han Taehyun. Sabay sambit na hindi siya interesado kaya naman umalis na siya. Sa kanyang sinabi ay nainis ang lalaki at sinabi na siya daw ay mayabang. Ngumiti ito at sabay sambit na matagal na rin kaya naman tuturuan niya daw ng aral ang ating bida para mawala ang kanyang stress. Samantala si O Kangwoo naman ay patuloy parent sa pagpatay ng lizardmen. Naisip niya na mas pag-iigihan niya daw ang pag-level up sa lalong madaling panahon. Sa kanyang pag-iisip ay may pumukaw sa kanyang atensyon. Ito ay ang mga miyembro ng Andres Guild na sinabi na sinisigurado lang daw nila na si O Kangwoo ay ligtas sa pag-hunting sapagkat siya daw ay baguhan pa lang. Sinabi niya na hindi nila kailangan mag-alala sapagkat base sa kanilang nakikita ay ayos lang siya. Ngumiti ang lalaki sapagkat base daw sa kanyang nakikita ay wala pa siyang napapatay na lizardmen. Sinabi naman niya na siya ay nagpapahinga lang. Tinanong siya nito kung bakit daw masama ang kanyang pag-uugali. Sumagot siya na sila ay nakakainis na. Sa kanyang sinabi ay nainis ito. Kaya naman nginitian niya ito para mas lalo pa silang magalit. Matikas na sinabi ng lalaki na tuturuan niya daw ng aral ang ating bida na pagsisisihan niya ng husto. Ngumiti lang siya at sinabi na simulan na nila ang kanilang balak gawin. Gamit ang kanyang armas at ang bakal sa braso ay pinagdikit niya ito ng malakas. Sa ginawa ng kanilang kasamahan ay nakangiti lang ang mga miyembro ng Andres Guild. Sinabi na ang lizardmen daw ay malakas ang pagdinig kaya naman sa ginawa niyang ingay ay lalabas ang mga lizardmen. Sa sinabi nila ay tumawa lang si O Kangwoo at sinabi na ang kanilang ginawa ay nakakatawa. Patuloy na gumagawa ng ingay habang si O Kangwoo ay pinagmamasdan lang ang kanilang ginagawa. Pagkatapos nilang gumawa ng ingay ay gumawa agad sila ng magic barrier. Matapang na sinabi ng lalaki na base sa kanyang ginagawang ingay ay marami ang paparating na lizardmen. Dagdag pa ng lalaki na kapag lumuhad daw si O Kangwoo ay tutulungan niya ito. Sinabi ni O Kangwoo na siya ay nadismaya sa kanilang ginawa. Dahil kung gagawa daw sila ng ingay ay dapat nalakasan nila ito. At gamit ang dalawa niyang kamay ay ginamit ang power of sound. Sa lakas na tunog na kanyang ginawa ay kinabahan ang miyembro ng Andres Guild. Habang nasa loob ng magic barrier ay sinabi na siya ay nahihibang na.
Pagkatapos ng malakas na tunog ay katahimikan ang bumungad sa kanila. Dahil sa kanyang ginawa ay naglabasan ng napakaraming lizardmen. Takot na takot ang grupo ng Andres Guild habang pinapaligiran ng malalaking lizardmen. Namumutla sa takot ang babae sapagkat sa buong buhay niya ay ngayon lang daw siya nakakita ng napakaraming lizardmen. Sumigaw ang hangal na lalaki at sinabi sa kanya na mamamatay daw sila ng sabay. Mula sa taas ng puno ay sinabi ni Oh Kang-woo na alam niya na ang lizardmen ay malakas ang pagdinig, alam niya din daw ang kahinaan nito. Sa dami ng lizardmen ay parang hindi natatagal ang kanilang magic barrier. Sumigaw ang lalaki na mamamatay daw silang lahat kasama siya. Ngumiti siya at ginamit ang power of silence. Sa skill na kanyang ginamit ay hindi siya napansin ng lizardmen kahit katabi na niya ito. Mula sa itaas ay tumalon ang lizardmen papunta sa Andres Guild. Sa nasaksihan niya ay hindi ito makapaniwala. Sa dami ng lizardmen ay nawala ang magic barrier. Sinabi na gumawa sila agad ng magic barrier. Sa kanyang paglingon ay nasaksihan niya ang kanyang kasamahan habang kinakain ng lizardmen. Napaupo na lang siya habang pinagmamasdan ang kanyang kasamahan na patuloy na kinakain ng lizardmen. Sa sobrang takot ay napapaluhan na lang siya. Humihingi ng tawad kay Oh Kang-woo at siya daw ay iligtas. Sa sinabi niya ay ngumiti lang si Oh Kang-woo na parang nang-aasar. Sa kamangmangan ay masaklap ang dinanas ng mga miyembro ng Andres Guild. Pinagsaluhan ng mga lizardmen ang mga bangkay habang si Oh Kang-woo ay natutuwa sapagkat mas mapapadali ang pagkuha niya ng demonic energy. Gamit ang Hellfire ay madali niya lang pinatay ang madaming lizardmen. Nang ginamit niya ang power of gluttony ay sinabi ng system na hindi niya daw magagamit ang gluttony sa taong protektado ng Gaia system. Bigla niyang naalala ang kanyang karanasan nang siya ay nagbukas ng portal papuntang Earth. Sinabi sa kanyang isipan na ang player ay protektado ng Gaia system. Pagkatapos niyang gamitin ang gluttony ang kanyang demonic energy ay umabot na sa 30, kumpara dati ay mas mabilis na siya makakuha ng demonic energy. Dahil tumaas ang kanyang demonic energy ay mas lalakas na ang kanyang skill. Kaya naman ginamit niya ang power of Hellfire para matignan ito. Natuwa si Oh Kang-woo sa kinalabasan at sinabi sa sarili na kailangan niya na lang daw magpataas ng level. Pagkatapos niyang kunin ang mga magic stone ay umalis na siya. Makalipas ang 3 araw, masarap na kimchi na niluto ni Han Solo. Tanong ni Han Solo kung pupunta ba daw siya sa gate. Sumagot si Oh Kang-woo na pupunta siya ngunit babalik din daw siya agad. Tinanong niya din si Han Solo kung tapos na ba ito sa pagkuha ng basic course. Habang nagtitimpla ay sinabi ni Han Solo na matatapos na daw siya sa ilang araw. Dagdag pa niya na gusto niyang makuha ang Second Awakening. Bago pa man niya daw makalimutan ay sinabihan niya si Oh Kang-woo kung narinig ba niya ang balita tungkol sa gate. Meron daw kumakalat na cow player sa loob ng gate. Ang cow player ay ang mga player na pinipiki ang kanilang rank para makapagbiktima ng ibang player. Napaisip siya na kung ang cow player na tinutukoy ni Han Solo ay siya mismo ng pagpatay niya sa miyembro ng Andres Guild ay wala siyang dapat ipag-alala at kung siya talaga ang cow player ay wala namang witness para ipagkalat ang balita. Ngunit kailangan niya pa rin daw maghanda at mag-focus sa pag-level up. Sa patuloy niyang paggamit ng gluttony ay naabot na niya ang level 20 kaya naman nabuksan na niya ang kanyang Third Awakening. Sa pagkakataong ito ay ginamit niya ulit ang Hellfire para makita ang pagbabago. Natuwa siya sa kinalabasan sapagkat napakalaki ng inilakas ng kanyang skill. Ang kanyang Third Awakening ay ang Demon Who Desires Magic na rank A. Ang katangian nito ay may kakayahang ma-absorb ang magic sa loob ng Magic Stone at gawin itong demonic energy. Gamit ang gluttony ay kumuha siya ng magic stone para subukan ito. Ang gluttony ay unti-unting tinutunaw ang magic stone. Sinabi sa sarili na hindi na masama sapagkat mas mapapadali daw ang pagkuha niya ng demonic energy. Hindi man daw siya makakakuha ng maraming magic stone ay ayos lang. Sa ngayon daw ay hindi muna siya kukuha ng magic stone, wika niya. Sapagkat mayroon pa naman daw siyang sapat na pera kaya naman ang lahat ng magic stone na kanyang makukuha sa dungeon na ito ay gagawin niyang demonic energy. Huminga ng malalim at gamit ang kanyang lakas ay tumilapon siya pataas at sabay na ginamit ang power of the sky.
Habang nasa himpapawid ay sinabi sa sarili na hindi niya daw makita ang boss monster ng Lizardmen. Hindi niya daw ito makita dahil sa laki ng mga puno. Habang hinahanap niya ang boss monster ay may narinig siyang pamilyar na boses mula sa ibaba. Kaya naman bumaba siya para malaman ang mga kaganapan. Nakita niya ang isang lalaking duguan at ang pamilyar na boses na kanyang narinig ay galing kay Kang Taeso. Galit na galit si Kang Taeso at sumigaw na bakit daw nila inaatake ang kanilang party member. Nagalit naman ang dalawang lalaki dahil sa sigaw ni Kang Taeso. Sinabi na wag daw sumigaw at baka marinig sila ng Lizardmen. Tumawa ang lalaki at sinugod si Kang Taeso. Sa ginawa ng kanyang party member ay naghahabol siya ng hininga. Sinabi ng dalawa na si Kang Taeso ay second awakening pa lang kaya nakakapagtaka daw sapagkat sobrang tibay niya. Gumamit ng skill si Kang Taeso para maghanda sa mga posibleng pag-atake. Tumawa pa ang dalawa at sinabi na mayroon man daw siyang high-rank skill ngunit hindi pa rin daw siya mananalo sapagkat hindi niya pa nabubuksan ang kanyang third awakening. Nakangiti pa ang dalawa at sinabi ng nasa likod na hindi daw nila dapat napatayin si Kang Taeso. Nagtaka si Oh Kang-woo at napatanong sa kanyang sarili kung bakit daw nila gustong kunin si Kang Taeso ng buhay. Habang naaalala niya ang mga nakaraan nila ni Kang Taeso ay napapaisip siya kung tutulongin niya ba ito. Dahil sa kanyang nasaksihan ay bigla na lang siya lumabas at pumunta kay Kang Taeso. Lubos ang kanyang pagtataka sapagkat ang isa sa dalawang hangal ay gumamit ng demonic energy. Tinanong siya ng lalaki kung sino ba siya. Ngunit hindi na daw yun mahalaga sapagkat nakita niya na daw ang mga pangyayari kaya naman papatayin na lang siya. Medyo matagal na rin daw nang huli siyang pumatay kaya naman sa sobrang saya ay sinugod niya si Oh Kang-woo. Ang hindi niya alam ay sobrang lakas ni Oh Kang-woo. Kaya naman sa isang iglap lang ay tinanggap niya ang malakas na kamay. Na sa sobrang lakas ay naging dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Sa bilis ng pangyayari ay hindi nila alam ang gagawin. Bago pa man makapag-isip ay sinalubong siya ng malalakas na sapak. Sa mga kaganapan ay natulala na lang si Kang Taeso. Gamit ang kanan niyang kamay ay paulit-ulit niyang sinasapak. Ang isa naman ay gumamit din ng demonic energy at galit na sinugod si Oh Kang-woo. Gamit ang kaliwa niyang kamay ay ginamit ang power of destruction. Sa lakas ng power of destruction ay naging dahilan ng malakas na pagtilapon. Sa mga tinanggap niyang sapak ay naging dahilan ng pagmaga ng mukha. Hinawakan niya ang buhok at tinanong kung saan ba nila nakuha ang demonic energy. At sabay na hinampes ang mukha ng malakas.